natin. Eto ha, matapos po ang kontrobersyal na Senate Minority Report ng dalawang ito, si Amy Manotoc at itong si Rodent Marcoleta, si Amy naman ngayon ay sumasawsaw, mga kababayan, dito po sa kalagayan ng kanyang kapatid. Ha, di ba naalala po natin? Lumitaw sa mga balita na na-ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Na pinagdadasal nila na sana ay matuluyan na. Ngayon itong si Amy ay may payo sa kanyang kapatid. Talikuran na raw niya ang mga tao sa palasyo. Mga kababayan, ay naku po itong si Amy. Talagang nag-iingay na nag-iingay. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Manang Amy Mangga? Diba? Talikuran na raw ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga tao sa Malacanang. Tatalikuran niya? Aalis siya sa pwesto? Ganun ba yung gusto mong mangyari? Wag na siyang umupo bilang Pangulo para palitan mo? Palitan ni Sara? Ano mangyayari sa Pilipinas? At kung ikaw ay talagang concerned sa kapatid mo regarding his health, mga kababayan, edi dapat, no? Kayo, tinitigilan nyo na yung pagtira sa kanya. Dahil alam naman natin yung mama, kung magtrabaho, ay talagang sagad-sagad. Halos walang pahinga yung Pangulo. Mga kababayan, kahit nga po makina, di ba? Kahit makina, wag mong pagpahingahin, magtrabaho yan. Tingnan ko kung hindi magka-problema. Tao pa kaya? Tao ang Pangulo. Tao yung kapatid mo. Sa totoo lang, hindi man niya pinapakita siguro sa maharap ng maraming tao, no? Nagdulot din sa kanya ng pangit na impression, pangit na tawag dito, mga kababayan. Hindi malamang masasabi ko, syempre, mahal ka niya kapatid ka niya. Tapos maririnig niya, nasisiraan mo siya at sasabihin mo na adik yung kapatid mo. So, palagay ko, ikaw ang dapat manahimik. Diba? Ikaw ang dapat tigilan mo na yung mga taga-Malacanang. Kasi alam naman namin ang agenda nyo Ang agenda nyo ay mapatalsik ang kapatid mo dahil may utang na loob ka sa mga Duterte. Diba? Sabi nila Union, sabi ni Amy, kanya-kanyang agenda raw. Ikaw, anong agenda mo? Agenda niya, mapatanggal si Pangulo. Agenda niya, mga kababayan, pag-away-awayin yung mga nasa Malacanang. Diba? Baka nga mamaya, sila pa yung mga nasa likod Baka sila pa yung nasa likod nung paninira dun sa mga taong nasa paligid ni PBBM para mag-away-away sila Diba? Kung sabi mo, walang nag-aalaga, walang tunay na nagmamahal kay BBM sa Malacanang. Kung tunay mo siyang mahal, bakit hindi mo alagaan yung kapatid mo? Bakit hindi mo protektahan? Ang tunay na pagmamahal sa kapatid, pinoprotektahan mo yan. 'Di ba? Hindi ka nagbibigay ng sakit ng ulo sa kapatid mo. Ganon 'yon. Pero kapag ikaw nagbibigay ng sakit ng ulo sa kapatid mo, ay may Manotoc, hindi pagmamahal 'yon. 'Di ba? Inggit ang tawag doon. Inggit ang tawag doon.
Sabi ni Danny, "Hello Sir GP, I wonder why Aimee using Marcos hindi manotok. Nag-advise sa brother na leave and back out for what ano to? For what own intention BS." Nakita naman natin yung advice niya, mga kababayan. Kanino ba pabor yung advice ni Aimee? Hindi ba para sa kanila? Pag sinabing iwanan mo na yung mga nasa Malacanang, syempre aalis ka. So ngayon, sino ang may iwan sa Malacanang? Pag umalis ka doon, wala nang presidente. Tama? Mga kababayan? Wala nang presidente. Ano mangyayari ngayon? E di, aagawin yung pwesto niya, yung upuan niya, 'di ba? Sino nga agaw? Eh di sila. Oh. Nako naman, itong si Aimee, kung magsalita ay parang kontrabida sa telenovela na kunwari nagmamalasakit, pero yung payo niya ay patalsikin si PBBM. Tumpak. Nakuha nyo. Kaya gustong-gusto ko kayo eh, ang tatalino nyo. Nagets nyo kagad yung gusto niya mangyari. Di ba? Kunwari concert, pero pinaalis sa Malacanang. Magaling, baba. Di ba? Ang galing mo magpayo. Hindi mo na lang diniretsa. Ay nako, ading ko. Buwaba ka na kasi dyan. Para hindi na kami mahirapan. Para wala na kaming problema. Tama po yun, Jasmine Vasquez. Talagang bibigay ang katawan. At ang pagkakasakit, normal yan, guys. Normal yan. Sabi ko nga, ang isang makina, di ba? Pag dire-diretsuin mo yan, 24 oras, 48 hours. Talagang baka, pag nasobrahan, papalya. Di ba? Magkakaproblema. Katawan pa kaya ng tao. Oo. Hindi naman ata tunay na Marcos yan si Aimee. Iba ang ugali. Napakalayo ang ugali niya sa magkapatid na Irene at BBM. Ano? Pwede na ba natin tawagin Aimee Lacson? Nako, baka may magalit, ha? Pero hindi, nangaasar lang naman tayo. Ito talagang si Aimee, no? Plastic. Tama yun, Mama Arlene Valencia. Ma'am Marlene, di ba? Nakakainggit po. Ang inggit nakakamatay. Gusto niya si Sara Bobo ang upo para matuloy ang pogo niya sa Luzon. Wala daw tunay nagmamahal, mga kababayan. Ito yan sasabihin ko, hindi totoo yan. Anong walang tunay na nagmamahal kay PBBM? Nandyan yung kanyang mga anak, nandyan si Lisa. Ito lang yan, mga ka-GPnatics. Tatandaan nyo kailan ba nagkakilala si Lisa Marcos at si PBBM? Yan, nagkakilala sila. Yan yung time na lugmok ang mga Marcos. Bakit? Yan yung kaalis lang ng kanyang tatay, mga kababayan, sa Malacanang. Yan yung pinalayas ng mga tao, etong si Pangulong Makoy sa Malacanang at napatalsik din buong pamilyang Marcos. Pero despite the fact, mga kababayan, na puro panlalait, pangmamata, pangaalipusta, di ba? Dito kay PBBM at sa pamilya niya, bakit ang isang Araneta ay ginusto pa rin makisama kay PBBM? 'Di ba? She could choose anybody other than PBBM, 'di ba? Marami pa siyang pwedeng pagpilian na alta eh. Marami siyang pwedeng maging manliligaw. Napakaganda ni Lisa Marcos nung siya po ay dalaga, mga ka-GPnatics. Malaya siyang pumili kahit sinong gusto niyang piliin eh. Pero, masasabi mo na mahal niya talaga si PBBM kasi, bakit mga kababayan, hindi niya po inalintana yung ginagawang pangaalipusta, yung ginagawang pangungutya, no? Kasi kung ako yun, kung yung ibang tao lang, wag ako. Kung ibang tao lang yun,
O kung ibang babae lang yan, mga kababayan, baka hindi po tumagal. O baka mamaya, ay, ayoko na sa'yo. Kasi ayaw sa'yo ng taong bayan. Ayaw sa'yo ng mga tao, pinalayas nga yung magulang nyo eh. Pinalayas nga kayo sa Malacanang. 'Di ba? Pero eto, anong nangyari? Hanggang ngayon, nasa tabi ni PBBM si Epelisa at binigyan pa ng 3 napakagagwapong mga anak at napakatatalino. Oh. Babalina, Amy, ikaw lang din nagmamahal sa yung utol. Lol, ipokrito. Ipokrito mo, may nalalaman ka pang concern. Totoo naman yun eh. It really contradicts, mga kababayan, yung sitwasyon ni PBBM dati at ni Epelisa. Kung napagtsagaan ni Epelisa noon si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Yung kinukwento ko sa inyo, na sinisiraan, na halos pag dumikit yung pangalan mo doon sa pamilyang Marcos, talagang ano ka na rin. Mga kababayan, hindi ka na rin hindi ka na rin tatanggapin ng iyong community kasi natatandaan ko ang kwento pa nga ng lolo ko dati nung nalaman ng mga opisyal sa gobyerno noon nung natanggal na yung mga Marcos, nung nalaman na sila ay maka-Marcos, ang ginagawa sa kanila ay tinatabla na. Kapag halimbawa mga kababayan ay kailangan ng mga meeting, kailangan na may mga ibibigay na ganito, kailangan ganyan, ang ginagawa, kahit sa trabaho, kapag ikaw ay maka-Marcos, nung natanggalis sila sa pwesto, ay hindi ka na nila i-hire. Okay? Kumbaga mga kababayan, mayroong nangyayaring discrimination. So, kahit dinidiscriminate ang mga Marcos noon, kahit dinidiscriminate yung mga taong lumalapit sa kanila, wala po. Hindi po yun iniinda ni First Lady. Na ang katunayan, hanggang ngayon, magkasama sila. Tapos sabihin mo, walang nagmamahal? Ha? Baka sa'yo walang nagmamahal, kaya ampalaya ka. 'Di ba? Paano ba naman sabihin natin may nagmamahal dyan kay Amy? Mga kababayan, ikaw kung talagang nagmamahal ka at mayroon kang pagmamahal din sa sarili mo, mga kababayan, kung mayroon kang respeto sa sarili mo, ha? Bakit ka mga agaw ng asawa ng may asawa? Bakit ka mangingidnap ng asawa ng may asawa? Isa lang ba yung lalaki sa mundo? 'Di ba napakadami? Kikidnapin mo? Tama, Ma'am Priscilla Melchor. Kung meron ka talagang concern sa kapatid mo, tumulong ka. Kung alam mo na may mga bulok, 'di ba? Nakamatis diyan sa Malacanang, di sabihin mo, 'di ba, makipagtulungan ka. O para yung kapatid mo ay alam. Yung mga alam mo na hindi niya alam. Kaya alam mo kang gawa-gawa lang 'yan eh. Kasi sabihin ba naman niya wala nagmamahal kay PBBM sa Malacanang tapos biglang ang banat eh. Iwanan mo na sila diyan. Kunwari concern, pero palalayasin ka pala. Gusto niyang boba ka na. Walang iya. Ano din to eh, scam eh. Scam yung ginagawa, kunwari concern eh. Diba, Kabsat Makwan? Kunwari concern. Yun pala, iba pala yung gusto niya mangyari. Excuse me. Si PBBM, tunay ang pagmamahal kay Lisa at pamilya. Mapalad tayo, may tunay na nagmamalasakit sa atin si PBBM. Dapat palitan natin ng tunay na pagmamahal at suporta, 'di ba? Ano daw? Ano yun, Cherry Bills? Pakiayos naman ng yun sinasabi. Kung pinoproblema mo yung salamin ko, problema ko na yun, ha?
Yung salamin ko, ginagamit ko lang to dahil nga sagrado dito sa yung radiation. Wala ka ng problema. Laki ng problema mo, Cherry Bills. Problemahin mo na lang yung sarili mo, promise. Na-overdose. Na-overdose? Sino nagsabi yun na-overdose? Kayo talaga ang hilig nyo sa fake news. Sino nagsabing na-overdose? DDS? Palibasa kayo, mga DDS kayo no? Magkuha naman kayo ng legitimate na pagkukunan ng balita, hindi yung narinig nyo o kaya naman ay tawag dito tamang hinala kayo. Daig nyo pa adik Daig nyo pa na overdose Kayo ata na overdose kayo kapanunood doon sa mga vlogger na mga tanga na mga DDS na hindi na marunong mag-isip. Anong na-overdose? Nakita nyo yung tao, ang galing-galing. Nakita nyo yung tao, maayos. Kung na-overdose yun, mukha na yun ng mukha ng bangkay yun. Oo nga po, longest yacht man. Inggit ata yun. Di ba? Ba't naiinis ka dito sa salamin ko? Ito yung gusto ko dito, nakikita ko lahat Paglabas, di ba wala ng atay? Kung di ba naman mga sira talaga ulo ninyo Ha? Kung di ba naman sira ang ulo ninyo? Alam nyo, ang isang tao, kailangan kahit papano manatili pa rin yung isang atay. Hindi pwedeng dalawang atay wala. Kung hindi, mamamatay na yon. Bakit ikaw kaya hindi mo subukan, Jack, na magpatanggal ng dalawang atay? Tignan ko kung tumagal ka ng isang linggo. Di ba? May crush siguro sa yan, Sir GB, concern sa salamin. Hindi naman siya concerned, parang nagagalit. Parang naaasar sa salamin ko Hindi, joke lang kung tama ako Baka na-misinterpret ko yung sinasabi mo. Sorry. Pero hype na hype lang talaga ako. Wala na ngang kidney. May kidney pa. Anong wala? Jack, ganito lang yan. Kung walang kidney si PBBM, okay? Subukan mo kaya na magpatanggal ng dalawang kidney. Tingnan ko kung ano mangyari sa'yo. Diba? Walang taong nabubuhay na wala ng kidney ng dalawa. Correct me if I'm wrong sa mga dyan medical practitioner. Walang taong ganun.